ito. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, at sa pananampalataya at pag-ibig na palagi niyo pong inimboost sa amin, Panginoon. Dalayan ko, God, sa araw na ito, ay patuloy kaming magpuspos, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu at ng kagandaang loob ninyo. Dalayan ko, God, sa oras din na ito, kami po ay patuloy na nagpapumaba sa inyo. At inahayaan po namin, Panginoon, sanahan po kayo sa amin, O God, at malinis kami, Panginoon. Patawad, O God, sa aming mga gawang masama sa inyong harapan, maging ito man ay sa pag-iisip, sa pananalita at sa gawa, Panginoon. O yung mga bagay na alam namin tama o dapat gawin sa inyong harapan, ngunit pinipili namin itong hindi gawin. Dalayan ko, O God, sa oras na ito, na patuloy namin kayong makita, O God, patuloy namin kayong maranasan, Panginoon, as we sing praise and worship to you, O God, kayo pong Diyos na mag-glorify at hindi po ang aming mga sarili. Dalayan ko rin, Panginoon, sa oras na ito, ingatan niyo po ang mga kapatid namin na papunta pa lamang. At nawa, Panginoon, ang mga awit namin sa inyo ay isang maging mapanghandog sa inyong harapan. Banal at kaya-aya sa ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagsisimula, mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko yung Psalms 150, 1-6. Sabi po dito, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of trumpet, praise Him with the sharp harp and lyre, praise Him with tremble and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with the sounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Purihin po ang Panginoon, sa ating pag-awit. Tunay na ibigay natin sa Kanya ang best natin. Lahat ng kaya natin, sumayaw, uminda, pagkamayan din tayo, mga kapatid, magpatian, at gawin natin lahat para sa Panginoon. Tayo po ay umawit para sa Panginoon. Praise
aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In the ministry from Visayas. Okay? So, papakilala ko po sila sa inyo. Okay? And name po nila, gusto ko palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. No? So, umpisa ko na po sa ating speaker mamaya. Okay? Siya po ay si Kuya Sauli Les Moras. Kuya Sauli, pwede ka pong tumaya para makilala. Ayan po, praise the Lord. Si Kuya Sauli po ay dati po siyang MSU Marawi City Main Campus. Siya po ang former area leader. Tama ba? Nakalagay po dito. And ano po siya dati doon, nagtuturo pala. I'm sorry. So, yun po ba? Buti na nakapagkwentuhan kami ni Kuya Sauli. Okay? So, dati po siyang nagtuturo po doon sa MSU. Pero, but then again, nung narinig na po ang tinig ng Panginoon sa buhay niya, siya po ay iniwan niya po ito. At siya po ay nagpapatuloy na mag full-time ministry worker. At siya po ngayon ay naka-assign sa Sogod, Southern Leyte. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, siya rin po ang mag-speak sa atin today. Okay, pangalawa po, kasama niya rin, ay si Kuya Eliazar Florendo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan po. Si Kuya Eliazar naman ay from Cebu City. Okay? So, pagka-graduate yan, ako, batang-bata ang Kuya Eliazar natin. No? Pwede niyo siyang tawagin Kuya Eli. Okay? After po na makagraduate siya ng kanyang kurso, no? Siya po ay narinig niya agad yung calling sa kanya ng Panginoon. At hindi na po siya nagpatumpik-tumpik, praise the Lord, no? Siya po ngayon ay full-time ministry worker. Siya po ay na-assign from Cebu City. Siya po ngayon ay nasa Mandaue City. Okay, dati rin po siya travel agent, tawag ako and siya po rin ay sa BPO, call center agent po ako yan. Okay, ang next po wala lang dito pero nag-observe lang sa doon sa kids natin sa main. Okay, si Ate Montesa Umanya naman po ay dati po rin nasa MSU. Actually kasama po siya ni Kuya Sauli sa ministry po ngayon sa Sogod, Southern Leyte, no? Siya po ay dati pong school teacher. Ayan, pero nung narinig na po ang conviction, ang tawag ng Panginoon sa kanya, again, hindi na siya nagdalawang isip, pinag-pray niya ito at kagad-agad naman tinugod ng Panginoon, kaya kasama rin po natin siya for the last 2 days. Friday and Saturday, andito siya. Pero mamaya, baka po andito rin siya mamaya. Okay? And ang ating pang-apat po, ayan, si Ate Hela Gay Abelido. Ayan po, palakpakan po natin ng Panginoon. Si Ate Hela po ay dati rin pong professor sa MSU IIT of Iligan City. Okay? Pero again, praise the Lord, no? Ang Panginoon po, tinatawag niya talaga yung mga matataas ng posisyon para makita po natin yung sinasabi niya. Dahil to self po agad siya. Iniwanan niya po ang magandang sweldo at siya po ngayon ay full-time ministry worker na rin. Ang area niya po ay sa Eastern Visayas. Ayan po, sa Marawi City. Tama ba? So sila po yung yung nababalita natin before, yung Marawi Siege. Nako, andun po ang mga normal na sa kanila ang putukan. Kaya ang palapakan natin, mahina sa kanila yan. Okay? Kasi doon talaga, kita niyo naman po yung nangyaring war doon, no? But then again, purihin po natin ang Panginoon sapagkat kaya ako rin po binigyan ng detalye yung ganong pag-introduce sa kanila. Ito rin yung po yung napag-aaralan natin. Kasi sabi ng Panginoon, if anyone who wish to be my disciple, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kaya maganda po, na-bless din po ako doon po sa 2 days na nangyari. Kahit wala po kaming masyadong pahinga, no? Pero hindi po namin naramdaman yun dahil ang presensya po ng Panginoon nag-strengthen sa amin. Kaya hindi ko na rin papatagalin, ano? Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon sa buhay po ni Kuya Sauli or Kuya Saul. Amin pong paparangalan ang iyong buhay na pangalan. At sa aming pagtitipon ngayon, alam po namin, Panginoon, na ang iyong presensya ay naririto. Ang banal na Espiritu po ang siyang magbibigay sa amin ng lahat ng knowledge,
wisdom para pong maunawaan namin ang buhay ni Kristo. At maintindihan po namin kung paano po isinurrender ni Jesus Christ yung buhay niya sa iyong kalooban. At saka yan din po yung aming matututunan ngayon kung paano po namin maibibigay ang aming buong buhay sa iyong perfecto, your pleasing na mga kalooban, Panginoon. Ngayon, aming kang dinadakila, pinaparangalan, at sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so first time mo nakita ng Bisaya? Oh, hindi naman din. Marami ako nakita doon kahit may mga ano ko doon nakilala kahapon na mga Bisaya din. Kaya nakakalimda. Ito yung isang Bisaya dito eh. Diba? So, kung titingnan natin, ganun kumikilos yung Panginoon natin. Kumikilos siya in His own perfect way. Kaya pagpunta nyo pa lang dito, perfecto na yun. Perfecto yun na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa para makita natin yung perfect na plano niya para sa iyo. Kaya hindi ka aksidenteng nakapunta o nakarating dito. Tama po ba? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba yung naka-aksidente? Ay, hindi naman. Andito ka kasi yan yung kalooban ng Panginoon. At saka lahat ng mga naranasan natin kalooban niya ng Panginoon para makita natin yung kagandahan na ganyang mga plano. Ito yung let be na sa ating pakikinig ngayong araw ay mararanasan talaga natin o mararamdaman natin yung kagandahan, loob at saka kapayapaan na nanggaling sa ating Diyos. Tama ba? Kaya i-declare it to your neighbor, pakikalabit sa katabi mo, kapatid. Sumanawa-nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Okay, so let's start with our simulan na po natin yung ating pagdilay-nilay sa salita po ng ating Panginoon. Yan hindi yung malilimutan, pagdilay-nilay. Walang naka-display. Ay, okay. Dapat nag-sign. Maraming salamat sa tulong nyo mga kapatid. Okay. So, may nakita na kayo dyan? Yes po. Yan yung po yung kalooban ng Panginoon natin. Meron tayong, kailangan nating magkaroon ng pananampalatayang nagtatagumpay. Marami ba kayong mga nararanasan tagumpay ngayon? Ngayong linggo? Meron ba? Pakitaas po ng ating kamay kung meron kayong mga nararanasan tagumpay. Okay, no, we praise the Lord. And God right of this time, nag-i-encourage sa atin na bawat sandali meron tayong pananampalataya. Faith that overcomes. And ito yung emphasis natin. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay nakagagawa ng dakilang bagay. Okay? Sabi dito, ang bawat sandali ay dapat isabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay ba? Nagkakaintindihan ba tayo, kapatid? Hindi lang ngayong araw, kundi sa susunod na araw, kung ikaw ay naglalakad dyan, kung ikaw ay nakaupo dyan, napaka-importante
importante na meron kang pananampalataya. Ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay dapat mula sa simula hanggang sa wakas. Sapagkat ang pananampalataya ang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng pakikisama kay Kristo. When we enter into relationship with the Lord, palagi niyang tinitingnan sa bawat isa sa atin kung meron ba tayong pananampalataya sa Kanya. Kung pag sinasabi natin pananampalataya, alam natin na ito ay laptop. Tama po ba? Pero kung knowledge or kaalaman lang yung ating ipinapakita sa Panginoon, alam ko yung Panginoon ko, Panginoon siya, makapangyarihan siya. Pero yung isang bihikulo o dapat natin maunawaan pagdating sa pananampalataya, kailangan po natin ng pananalig. Andyan yung laptop, pero kung hindi mo naman gagamitin, magiging walang kwenta po yung laptop natin. Ganun ba mga kapatid? Ibig sabihin, yung pananampalataya, palagi siyang sinasamahan ng pananalig. Kaya nga, isinasabuhay natin yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, we trust. We put our trust in our living God, moment by moment. Sabi ni Brother Nico, kami po yung nakaranas ng gera. Parang huwag kayong matakot. Kami yung nakasakay ng jeep doon, no? Nasa kami, nasa rooftop. Rooftop ng jeep, nagsama-sama kami mga lalaki, yung mga babae naman din nasa loob ng jeep. They are secured. Kaya naman palagi ng secured palagi yung mga babae. Yung mga lalaki yung nasa harapan palagi. So, it grants us to really trust in the Lord na kahit na yan yung sitwasyon namin, kailanman ay hindi kami pababayaan niya. Ganon yung ating buhay. Kung malalim yung ugnayan natin sa ating Panginoon, kailanman ay hindi hindi ka magkukulang. Sabi ng Panginoon dito sa Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ganun po mga kapatid, yung pinakasikreto para kung titingnan natin, para kung kikilos yung Panginoon sa ating mga buhay, kailangan makita niya kung gaano ba kalaki yung ating pananampalataya sa Kanya. Iba pag may signal lang yung bagyo, di ba? Kasama kasi si Sister Christine Kapikako. Tapos pag may signal number 1 ba yun? Yung mga tao, di ba, na-shock na, tapos nalilito ba? Ang tawag ng term? Nababalisa. May signal number 1 na. Umaapaw na yung tubig. Pero kung meron kang pananampalataya, higa-higa ka lang doon. Lord, alam ko hindi yan aapaw sa wala. Alam ko hindi yan aapaw. Di ba yun yung promise ng God sa atin na kailanman ay hindi malulupig yung mga anak ng Panginoon. Harapan man, likuran man, bawat gilid man, hanggang andyan ka sa kalooban ng Panginoon, kailanman ay hindi ka malulupig. Ganon kalaki at saka makapangyarihan yung Panginoon po natin. Kung maunawaan natin yung pananampalataya, kung maunawaan natin kung gaano kahalaga yung pananampalataya
Ito yung magiging estado ng buhay ng bawat isa. Sabi dito, ikaw bilang anak ng Panginoon, ikaw ay magiging matagumpay sa lahat ng gawa ng mundo. Yan po ay nakasaad sa unang Juan 5:4-5. Sabi niya dito, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, matagal ka nang nagtagumpay. May paminsan-minsan, anong nangyayari sa buhay ko? Puro problema na lang. No, Lord, yung bigas ko hanggang mamayang hapon na lang yan. Bukas, baka kamote na lang. Ang dami nating, marami ba kayong worries? Marami ba kayong pagkakataon na nababalisa kayo? Sabi niya dyan, kailanman ang anak ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, nangyari ito nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. That very moment, that very situation, God is declaring that you are His or her son. Anak ka niya. Kaya na simula noon, ikaw ay matagal nang nagtagumpay at patuloy na magtatagumpay. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung travel namin papunta dito, alam niyo yung alam niyo yung experience namin na pag ganun pa lang ng eroplano, grabe, ang dilig, yung ulap, parang wala ka makita na. Ulap yung dinadaanan namin. Sabi ko, nakikita pa kaya ito ng piloto? Kasi ulap, tapos gumaganon-ganon yung eroplano. Tapos kami lang, wala lang, higa-higa lang kami doon. Higa-higa yung iba, nababalisa na siguro. Ganon yung nagagawa ng ating pananampalataya. Yung ibang mga tao nung Marawi Siege, grabe, no? Nababalisa na. Yung mga kabahayan doon, nagtuklong ng mga tindahan. Kami doon, lang, sabi ko, 3 days lang yan. Mawawala din yung gera, yabi. Pero yung ibang mga hindi secured, hindi sigurado sa kanilang relasyon sa Panginoon, wala na. Nag-evaporate agad. Biglang nawala. Kami doon nagkakaisa. Nakasangkan tayo. Sama-sama tayo. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Sino yung nagtatagumpay? Tayo. Sino yung sumasampalataya sa Diyos? Tayo. Kaya sabi ng God, huwag kang mag-alala. Ang nasa sa iyo ay mas makapangyarihan pa kung sino yung nasa mundo. Kaya tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Huwag kang mababagaba. Huwag kang mabalisa. Bawat sandali meron ka dapat matibay na pananampalataya. Tama ba? Bagyo lang yan. Baha lang yan. Putik lang yan. Kaya daming mga paalala yung Panginoon natin, no? Huwag kang mabalisa. Tingnan mo nga yung mga dyan, mga langgam ba? Hindi langgam, mga ibon. Yung langgam pala, pala yung ants, no? Langgam kasi namin, lumilipad yung lumilipad na ants, hindi naman sila. Lumilipad yung ibon. Tingnan mo yung ibon. Hindi nga. Di ba?
binibigyan sila ng mga biyaya ng Panginoon. Tingnan mo yung mga damo dyan, apak-apakan mo yan. Mabubuhay at mabubuhay ka rin. Ganon yung, ganon ka mapagbigay yung ating Diyos. Lalo-lalo na ikaw. Lalo-lalo na yung katabi mo na mayroong pananampalataya sa Kanya. Walang imposible sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon. Sabi ng unang Korinto, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Kaya yung paalala niya, lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon ay naging Kanya. Naging Kanya, naging templo ng Diyos at naninirahan sa iyo ang Kanyang Espiritu. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Yan yung hadlang sa ating pananampalataya. Kapag meron kang mga tinatagong mga kasalanan, ibig sabihin hindi kikilos yung Panginoon natin kung meron tayong mga tinatagong kasalanan. Kaya nga, yung reminder ng God, kung gusto mong kumilos yung Panginoon sa buhay mo, kailangan mong maging dalisay. Kailangan mong linisin palagi. Moment by moment yung buhay mo. Yung reminder ng God in 1 John, no? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Sino yung umiibig sa sanlibutan? May isang pagkakataon nung pinapunta ako ni Kuya Alfred sa Mindanao. Yung cellphone ko kasi nasira, tapos bagong bili yung cellphone ko ba. Tapos habang nagta-travel lang, nakamotor lang kasi ako. Kasi umulan doon, tapos sumilong ako sa lilim ng puno para hindi ako magbasa. Tapos hinahanap ko yung cellphone ko. Bakit? Parang walang cellphone, parang nawala yung cellphone ko sa bulsa ko. Doon na, nagsimula na yung pagkapalisa ko. Bago yung cellphone ko. Hindi ako makontak ni Kuya Alfred. Tapos, ngayon kasi balisan niyo yung pag-iisip ko, ibig sabihin nawala na yung pananampalataya ko. Nagkaroon ako ng doubt, pagdadalawang isip. Tapos, dahil sa frustration ko, bumalik ako, nagmotor, basang-basa ako kasi habang bumubuhos yung ulan, dami kong naalala. Lord, bakit ito nangyari? Ano ba? Daming kadramahan sa buhay. Hanggang sa biglang yung pinaalala sa akin yung salita niya, oops, sa huli, ganun mo ba talaga iniibig yung cellphone mo? Kasi pag babalik, hindi ko naman alam kung saan siya nahulog. And posible na hindi ako makakasakay sa barge na late. Pero, yun yung kadramahan ko sa buhay. Umiiyak na ako, Lord. Tapos basang-basa na yung bag ko. Hanggang sa umabot ako doon sa lugar. Ay, may nagtanungan pa ako doon. Nagtanong ako, nakakita pa kayo ng cellphone. Tapos nakitawag pa ako. Kaso yung area na walang signal. Diba? Ang ganda ng kalooban ng Panginoon. Para matukoy niya kung yung genuine ba yung pagkumit ko sa Kanya. Sa uli, punta ka ng Mindanao, yung sabi ni Kuya Alfred. Tapos, ito lang yung makakahadlang sa uli para hindi ka makapunta doon. So, nag-reply naman, Lord, sorry. kahit nawala yung cellphone ko, pupunta at saka pupunta pa rin ako ng Mindanao. Kasi yan man yung decision ko to be with you. Tapos, nung nag-repent na ako, biglang tumila yung ulan. Diba? Parang dramatic masyado. Tumila yung ulan. Hanggang sa nakapunta na ako doon sa terminal ng barge. Tapos yun, nakwento ko na. Palakwento kasi kwento ko doon sa teller ng ticket. Ito yung nangyari, gito ganyan.
Tapos may nakilala akong couple doon. Try kong tinawagan. Tapos nagre-ring. Wow! Tapos, ano kasi siya, parang, di ba, ganun yung nagagawa sa repentance. Nag-repent kasi ako. Tapos, hindi sumagot. Tapos sabi ng tinawagan ko ng mag-asawa, Sir, alis na kami kasi mauuna ka na kami doon sa barge. Tapos, nung sumakay na sila ng motor, biglang balik sa akin. Kasi may biglang tumawag. Siya pala yung nakapulot ng cellphone ko. Tapos sabi niya, Sir, dyan na tayo makikita sa police station. Diba? Kasi mo yung ginawa ng God, nahulog siya sa yung ibang municipality. Yan yung takbo ko nun, mga 100 lang. Mabilisan, 100, 120 yung gano'n. Mabilisan kasi yung takbo pag motor. Kasi nagmamadali din. So depende sa pagmamadali. Tapos nila, binalikan ko, tapos nakita kami doon, nalaman ko na siya ay isang pulis. Alam mo yung kagandahan ng ginawa ng God? Maraming mga tambay sana yung makakapulot nun. Tapos, siya yung dumating. Tapos sabi niya, ibigay niyo sa akin, alam kong hindi niyo ibabalik. Kaya niya. Tapos, yung police yung kumuha ng cellphone. Tapos yun na, nag-meet kami doon. Sabi ko, alam mo sir, kilala mo si Colonel Nalda? Lieutenant Colonel Nalda at si Colonel Inahe. Kasi siya yung, sila yung mga dahilan kung bakit nakapunta kami ng Southern Leyte. Siya, oo sir, boss namin yun. Siya yung dahilan sir kung bakit andito kami. Sila yung dahilan kasi nandito kami sir for para tulungan yung mga taga-community sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos para matigil yung rape at saka suicide. Tapos pagkakita ko ng cellphone ko, pangit na tingnan! Nagkakrak na siya ba? Tapos hindi ko siya tinignan muna. Tapos pagdating ko ng terminal, yung teller ng doon, naiiwan ko kasi yung mga gamit ko doon. Lord, sana hindi nabasag yung LCD. Tapos, alam ko naman sa sarili ko na basag-basag na talaga ito. Kasi pangit na tingnan, Pagkaganon ko ng screen protector, grabe. Buo pa. So may mga pagkakataon pala na test ako ng God. Mahalaga ba yung cellphone sa uli o mas mahalaga ako sa iyo? Sa inyo ngayon, ano kayang mas mahalaga sa inyo? Yung God ba o yung trabaho ninyo? Well, may mga ganun na pag-uusap yung Panginoon natin. And it caused us na mag-repent, Lord, sorry kung nabigyan ko ito ng pagpapahalaga kumpara sa iyo. Eh sabi ng Panginoon diyan, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So natest ako ng God. Lord, sorry kung may pagkakataon na mahalaga pa yung cellphone ko kumpara sa iyo. Tapos nahulog yung bagong helmet ko, tapos nasaktan ako. May Lord, sorry kung nasaktan pa ako nahulog yung ko. Iyo pala iyon. Di ba may mga ganun na mga pangungusap yung Panginoon natin? Parang tinitest tayo kung ano ba yung mahalaga sa huli? Ano ba yung mahalaga? Yung buhay mo o yung buhay ko na nasa iyo? Sabi ng God dyan, lahat ng mga gawain, lahat ng nasa mundo ay mapagtatagumpayan mo. Kahit na yung mga pagdanasa ng laman. Marami kaming mga tatay doon na mga kasagulero. Mga punong-puno ng bisyo sa buhay. Colorful yung life nila. Kasi mga drug addict sila. Mga drug addict, colorful, para maraming babae, gano'n ba? Mga experience na doon. Natutuwa lang ako kasi ngayon, napagtatagumpayan na nila. Kaya sila, pag may mga barkada sila dyan na umiinom ng alak, alam na yung gagawin nila, hindi sila dadaan dyan.
sila ng ibang daanan para hindi daw sila matukso. At saka, nung medyo strong na yung pananampalataya na sa Panginoon, dumadaan na sila. Yung mga barkada na, hindi na sila tinatawag. Kasi, ano yan? Nagbago na yan. Mga anak na yan ng Panginoon. So, ganun po kahalaga yung ating pananampalataya. Napagtatagpuan po natin. Sabi ng God, wala siyang ibibigay sa inyo na hindi niya kaya. Bakit ka ako? Kasi, sabi dyan, yung salita ng Diyos ay nasa inyo. Mawawala man yung mundo o yung sanlibutan, pero nananatili yung Panginoon sa iyo. Kaya ikaw ay mananatiling matagumpay. Sabi dito, ang kapangyarihan ni Kristo, sa kapangyarihan ni Kristo, na pagtagumpayan natin ang tipan ng laman, tipan ng mata, ng mga mata, at kapalaluan ng buhay sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. Yan yung pinakasekreto. Andyan yung salita ng Diyos sa buhay mo, at saka andyan yung tenga mo para makinig sa boses ng banal na Espiritu. Pagtuon ng ating paningin sa walang hanggan at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ibig sabihin ngayon, ano man yung ginagawa ng kaaway sa buhay mo, para ma-shaken yung faith mo, hindi na yon, wala na yung silbi, o hindi na yun makapangyarihan. Ano yung makapangyarihan? Ang Diyos na nasa iyo. Kaya nga, bilang mga anak ng Panginoon, nagagawa na natin yung mga gawain na ginagawa ni Kristo. Nagkakaintindihan ba tayo mga kapatid? Naiintindihan nyo ba? Maliwanag na maliwanag ba? Kaya sinasabi, imposibleng magagawa ko yung ginagawa ni Kristo. Bakit ka ako? Kasi siya ay Diyos, ako ay tao. So sabi niya dyan, kapag meron kang malalim na ugnayan sa pananampalataya sa Kanya, nagagawa mo yung mga ginagawa ni Kristo. Sabi ng Juan 14:12, sabi niya dyan, pagkatatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. Ang merong pananalig. At higit pa kaysa nito, ibig sabihin, anong ginawa ni Kristo? Sobra pa yung magagawa mo. Bakit? Kasi sabi niya dyan, si Kristo ay pumunta na sa Ama. At lahat ng hihilingin natin, sasagutin po ng ating Panginoon. Kaya nga, napakadaling i-declare ng isang mananampalataya sa Panginoon na, Lord, yung buong pamilya ko, magsiserve sa iyo. Tama ba? Kasi ganun yung nagagawa ng pananalig natin. Kung ikaw, nag-iisa pa lang ngayon dito, i-claim mo sa God, Lord, buong pamilya ko po, madadala ko sa totoong pananampalataya. Okay ba yun? Kung ikaw ay magulang na narito, i-declare mo, lahat ng mga anak mo at saka apo mo, dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, lahat ay madadala mo sa Kanyang kaharian. Okay ba? Kaya hindi na imposible katabi mo sa susunod yung husband mo, katabi mo sa upuan na yan, may mga vacant pa di ba? Sa susunod na mga buwan, mag-i-extend na dito. Hanggang sa yung speaker, andito na sa likuran. Kasi punong-puno na. Mag-i-extend pa tayo doon. Nakita ko doon yung mga sa Southern Leyte kasi yung mga magsisigba doon, mag-close talaga ng mga daan ba? Kasi nag-i-extend yung mga tao doon kahit sa daanan. So, buwagin na yung gate na yan, extend natin doon. Dito ba? Yung sabi niya dyan, yung declaring, as for me and my household,
we will serve the Lord. Yan yung tumatak talaga sa isipan ko nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at saka tagapagligtas sa aking buhay. Lord, yung nanay at tatay ko, alam mo, impyerno talaga yan. Bakit? Kasi grabe yung kasalanan nila, Lord. Lord, laman sila palagi ng quiet time notebook ko at saka panalangin ko, Lord, si Nana, kaligtasan ni nanay, kaligtasan ni tatay, kaligtasan ni ate, lahat, mga relatives ko. Tapos sabi ko naman, wala namang ibang gagamitin yung Panginoon. Posible naman yung kapitbahay nyo na mas masagwa pa yung ugali para sa iyo. Diba? Ikaw na, nakatanggap ka na ng himala, nagbago na yung buhay mo. Sabi nga, wala kong ibang gagamitin sa huli kundi ikaw. Pero yung takot, natatakot tayo sa ating mga magulang magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit mukha pa lang, parang sasaksakin ka na, papalayasin ka na. Nasabi, yun yung palagi mo kinakry out sa God, Lord. Hanggang sa ilang mga taon din, nabahagian ko sila ng salita ng Diyos. May isa pang vision na pinakita ng God pa. Hindi pa ako committed that time Pero may vision siyang pinakita sa akin. Nakatayo daw ko sa pulpito, sa pulpit. Tapos lahat ng mga ko dyan, mga listener, mga relatives ko. Alam mo, mga relatives ko, mga notorious yun. Mga maninirang puri yun. Ang weird pa nun, kami yung sinisiraan. Hindi ko yung... Kaya nga, parang bangungot yun. Parang hindi ko matanggap yung vision na yun Tani nakita ng God. Kung nakita ko yung importance na kailangan talaga akong manalangin para sa kanila. Kasi alam mo yung situation nila worse. Mga unbelievers. Pero yun yung pinakita ng God sa akin. Pero ngayon, unti-unti nakita ko yung transformation sa aming community. Ngayon kagaya doon ni Kuya ni Joe. Di ba mga relatives dito? O di ba? Yung Joe doon, mga relatives namin. Yung Saul hindi yan magtatagumpay, makakabuntis yan. Doon ba? Grabe mo naman, maganda Tapos sabi ko, kung makapagtapos ako ng pag-aaral, yayaman ako, bibili ako ng maraming sasakyan, babanggain ko kayo. Babanggain ko kayo dyan sa daanan. Grabe yung yung prank ko ba? Pero nag-repent ako sa Panginoon. Lord, sorry. Kaya mas kailangan nila ang Panginoon. Kaya gamitin mo po ako para sa kanila. Nakikita ko na sila, nagsisimba na sila. Marami na po yung mga born again yung mga churches din po doon na nagko-connecta na po sila. Posible. Pero yung pinakamaganda doon, yung mga magulang ko, nabahagian ko ng salita ng Diyos. Pakikalapit sa katayin mo, kapatid. Responsibilidad mo yun, Huwag kang maghugas kamay. Si Pilato lang yung naghuhugas kamay. Ganun yung nagagawa ng pananampalataya natin. Hindi ko talaga sila sinuko hanggat hindi sinagot ng Panginoon yung dalangin ko. Sabi ko, oops, answered prayer na, check. Check na ito. Check na ito. Sa ganun po, marami pa kayong magagawa. Kasi sabi dito, normal para sa isang mananampalataya na gawin ang ginagawa ng ating Panginoon. Normal po. Pakisabi sa katabi mo, kapatid. Normal pala yun. Alam mo, sabi ng Juan 4:34, sabi yan, sinabi sa kanila ni Jesus, ito yung minodel ni Kristo sa atin, na kailangan bilang kanyang mananampalataya, ang pagkain mo dapat ay tuparin yung kalooban ng Panginoon. Okay ba mga kapatid? Nagkakaintindihan tayo? Ibig sabihin, magugutom at magugutom ka kung
Kahit na busog ka na, kahit na malaki na yung tiyan mo, nagugutom ka pa rin. Kasi yung kalooban ng Panginoon ang dapat na mangyari sa buhay mo. Nagkakaintindihan tayo? Kaya nga, ang dami-dami ko nang napuntahan ng mga lugar dahil sa kalooban ng Panginoon. Ito yung party po kayo doon. Yung mga buhay po na nandito sa Santo Domingo. You are an encouragement to me. Kaya first time ko na nakakain ng masarap na honey glazed chicken wings na luto ni Ike. First time kong nakalapit dun sa lake. Na ganun pala siya kalinaw. Maganda kasi sa picture. Brownies. Kaya simula ng Marawi City, nagagyera. Tapos bala ko na, ayaw ko nang bumalik doon kasi hindi lang pababalikin ng magulang ko. Tapos sabi ng word ng God in Isaiah, Sauli, go back in Marawi City for 3 years. Tapos, okay Lord. Diba? Tapos August yun, yung pinakabalik kami. Tapos kasagsagan pa yun ng mga bomba. Ano yung kagandahan nun? Pag alam namin yung aeroplano, gano'n na may sign na siya na malapit na siya, maghuhulog na siya ng bomba. Tapos, ina-open namin yung mga bintana namin doon, tinitingin. Wow! Sabog na siya. Tapos, brace yourself! Kasi mauna kasi yung pagsabog sa kayong yanig ng lupa. Nag-i-enjoy kami, yun yung real na pelikula. Imagine mo yung word ng God. Balik ka dun sa uli, kalooban ko. Para sabi ng God, pagkatapos ng 3 years, magsisimula kang magtanim. So bumalik ako doon ng 2017. So napunta na naman ako dahil sa kalooban ng Panginoon sa Sindangan, Zamboanga del Norte. So yan yung kalooban niya, no? Tapos Lord, gusto ko na sa Marawi kasi malamig. Mura yung mga bilihin, ganun ba? Tapos sabi ng God, punta ka na Sindangan, Zamboanga del Norte. Yung sabi ng Romans 15, you will receive a priestly duty to proclaim the good news to the Gentiles hanggang sa maging acceptable offering before the Lord. Sabi ko, Lord, okay. Pagpunta ko sa Sindangan, first time ko nakarating doon. Wow, ganda! Yung mata ko, Lord, ang hirap. Kasi first time ko makapunta, first time ko kumakatok sa mga bahay, first time ko makipag-usap kang mayor, dahil humingi kami ng permit, hindi kami basta-basta nagkakaravan dyan kasi pupuntahan kami ng mga pulis para palayasin. So first time ko kumausap ng mga mayor doon, pumunta sa mga barangay captains, para lang mangyari yung kalooban ng Panginoon na yung Sindangan ay makarinig na salita ng Diyos. And after 1 year and 6 months, sa uli, punta ka ng Muñoz. Okay, Lord. 1 month, after 4 months, hanggang nag-extend ng 4 months. Hanggang sa, uwi ka ng Southern Leyte, uwi ka ng Sindangan sa 20 days. Punta ka naman ng Southern Leyte. Diba? Ganon kaganda yung kalooban ng Panginoon. Nag-enjoy ba kayo? Ako nag-enjoy na ako. Nag-enjoy ako para masunod lang yung kalooban ng Panginoon. Sabi niya, nang nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi lang tuparin, kailangang tapusin. Ang lahat, bakit ka nandito ngayon? Yan yung gagawin mo na tatapusin mo talaga yung pagkakatawag ng Panginoon sa iyo. Okay ba yun mga kapatid? Napakaliit ng Santo Domingo para sa dami ninyo. Tama? Ipagpanalangin natin na lahat ng narito ay gagamitin ng Panginoon para yung mga ibang barangay pa ay makakarinig sa salita ng Diyos. Okay ba mga kapatid? Amen. Okay ba? Mahina. Ha? Mahina. Kulang pa ng pananampalataya. Point number 1 pa kasi na to. Point number 2 pa kasi tayo. Mamaya, lalakas tayo.
Ito yung example ni Christ na may magiging normal sa atin. Una, yung tinatawag nating faith. Normal sa isang anak ng Panginoon na naisasabuhan niya palagi yung kanyang pananampalataya. Sa Hebro, sabi niya dyan, subalit si Kristo ay tapat bilang anak. Ibig sabihin, faithful si Christ sa kalooban ng Diyos Ama sa Kanya. Tingnan mo yung katabi mo. Yan yung muka ng tapat bilang anak ng Panginoon. Tapat ka ba? Parang hindi nakaka-encourage. Andito kayo ngayon kasi ikaw ay tapat. Tapat ka at kailangan mananatili kang tapat sa Panginoon. Anong minodel ni Christ dito? At minodel niya yung tinatawag nating kabanalan. Okay? Nagkakaintindihan tayo, sabihin dyan in 1 Peter 4:14-16, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon. Ayun, huwag nyo nang hayaan na yung mga ginagawa nyo noon ay makikita at saka mananatili pa sa buhay mo ngayon. Bakit? Kasi, sabi dito, noon kasi wala pa kayong pagkaunawa, wala pa kayong pananampalataya. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Kung ang Diyos ay banal at siya ay nasa inyo, ibig sabihin, mula nung tinanggap mo si Kristo, gusto niya na may sa pamuhay mo ang buhay na merong kabanalan. Dapat din kayong magpakabanal. Yan po yung utos ng Panginoon sa atin. Sa lahat ng inyong ginagawa. Kahit na ikaw ay mag-isa, kahit na meron kang kasama, dapat merong makikita sa iyo yung identity mo before the Lord. That you are holy. Sabi ng God, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Pangatlo, sabi dyan, nakikita ngayon sa atin, minodel ni Christ, na tayo bilang mga anak niya at saka mananampalataya niya, nakikita sa atin yung tinatawag nating pagsunod sa kanyang kalooban. Masunurin ba kayo? Oo! Bakit? Kasi marami sanang pupuntahan ngayon di ba? Linggo. Sa amin doon, pag linggo, may simba yung mga lalaki. Sa Southern Leyte. Usong-uso yung simba. Punong-puno. Umaapaw pa yung sa mga, mga highway. Doon sa Sabungan. Yung mga lalaki. Yun yung simba nila. Yung mga lalaki nila, nagsimba. Tapos doon pala sa Sabungan. May Kristo dito. Tuwing linggo, grabe yung mga tao doon. Mula umaga hanggang gabi, inuman. Ganon din dito? Ay, ganon din dito. Yung ibang, simula pa, mga alas 5 siguro. Doon, simula umaga hanggang gabi, nagiinuman. Yan yung nila, good time nila doon. Sabi ng mga taga-Filipos, kahit taglay niya yung kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Salit, kusa niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Okay ba mga kapatid? Na kung ikaw ay totoong mananampalataya, kahit na alam mo yung dulo krus, pupunta at saka pupunta ka pa rin. Okay ba mga kapatid? Kahit napunta ka doon, tagaliig yung baha,
ano pa rin ako, a-attend pa rin ako ng family fellowship. No? Kahit na putikan, putik lang ito, maghuhugas na ako sa bahay ni Brother Tasio. No? Kapag totoong mananampalataya, grabe, dapat susunod at susunod ka talaga. Lord, para to sa kalooban mo. Walang mahirap sa akin kasi walang mahirap sa iyo. Tama ba? Okay. At least lumalaki, lumalakas, unti-unting lumalakas yung ating amen. Ang isang mananampalatayang nakasentro kay Kristo ay hindi lamang maniniwala kay Jesus. Inaayon nila ang kanilang buhay sa Kanya. Kaya palaging mayroong pagpapakumbaba, no? Kung nagkasala ka, Lord, sorry. Ibabalik at saka ibabalik ko to sa natural na buhay ko. Ito yung daan, ikaw yung buhay. Christ is the way, yung katotohanan, at saka yung buhay. Ito yung natural sa buhay ko. Iaayon ko yung pamumuhay ko ngayon sa iyo bilang daan, katotohanan, at saka yung buhay. Ang kanyang pagpapakumbaba, kanyang pagpasakop sa Ama, kanyang awa, kayong mga kapitbahay mo dyan na naninira sa'yo. Si Kristo rin sinisiraan pero naaawa siya. They are like sheep without a shepherd. Anytime pwede silang i-slaughter, pwede silang patayin, ihawin. Kaya nga, kailanman ay hindi titikom yung bibig ko hanggat hindi na ibabahagi ko yung salita ng Diyos sa aking kapitbahay. Okay ba yung mga kapatid? Kung targetin mo yung kapitbahay mo. Kaya natutuwa ako kay si Ate Marlene, no? Kaya Ate, saan Ate Marlene? Wala? Hindi ka na natutuwa. Hindi naman putol yung tulay doon. Baka nagalit din sa akin kahapon. Mamaya pupuntahan. Alam mo, Ate Marlene, kailangan natin ng pananampalataya. Kahit na umalog-alog yung tulay na yan, nalimay mo yung pananampalataya mo. Kahit na maputol yan, kapag dumaan ka, huwag kang mag-alala. Doon ka rin sa sa lake. At saka matatagpuan ka na. Diba? Ang daming mga hadlang ba kung tutuusin. Pero gawa nung meron kang malalim na pananampalataya sa Panginoon, walang magiging posibleng hadlang. Okay ba mga kapatid? No? Kaya nga, nung na-amaze ako nung sa plane, nung paakyat na yung aeroplano, pagdating ko namin sa taas, wow! Nasa ilalim na yung mga ulap. Kaya kailangan mo, kung natu-choke ka na, kasi ang dami ng problema dito, taasan mo pa yung pananampalataya mo. Hanggang sa makita mo na nasa kalooban ka ng Panginoon. Safe pala dito! Ayoko dito! Kasi marami kang mararanasang pag-alog. Doon ka dapat. Tumaas ka pa. Tumaas ba? Okay. Umakyat ka pa. Kasi andito yung safe zone sa kalooban ng Panginoon. Kanyang kadalisayan, kanyang misyon. Ba yun? Misyon ni Kristo na makarinig ang buong mundo ng salita na siya yung daan, katotohanan, sa yung buhay. Kaya pumunta kami ng Southern Leyte. Sabi ko yung Southern Leyte no, isang Jollibee lang. Sa Southern Leyte kasi, mayroon siyang 18 municipalities and 1 city. At saka yung Jollibee, isang city lang yun. Ilang oras yung biyahe. Pero marami naman nung Crispy King. Uso ba yung dito? Hindi pa nakarating? Parang invasive species din yun
Invasive species din yung crispy cake. Nagpipenetrate kahit nasaan. Hanggang sa kanto ng kanto, marami ng mga crispy cake, mga fried chicken. Marilocate. Ano na ngayon? 50 pesos, may isang chicken ka na, may isang rice ka pa. Diba? Mission! Kaya nga, ang ibinigay ng mayor, yung barangay na yan sa Sauli, ano, ayan, mga bundok ba? Tapos maputik pa. Akyat, nagbabahay-bahay. Tapos napagkakamalan pa kami ng mga mga magnanakaw, mga NPA. Okay lang, Lord, para sa makarinig na sila ng salita mo. Oh, ganun siguro. Ang mga kapitbahay mo, target mo yun ha, na mabahagian ng salita ng Diyos. Lahat ay naging huwaran sa ating pangaraw-araw na lakad. Si Kristo ay naging ating huwaran, ating halimbawa, at ito yung pinaka-prayer natin, na siya yung magiging ating layunin. Kaya kung layunin mo si Kristo, iwawaksi at saka tatalikuran mo, hindi mo papansin yung mga sideways. Kasi siya yung layunin mo eh. Siya yung focus mo. Focus sa pananampalataya mo. Kaya kahit na anong pilit na paninira ng mga mo dyan, mga kapitbahay mo, okay lang yan. Kasi yung layunin mo si Kristo eh, na makilala mo siya ng lubusan. So huwag kang magpadistorbo. Dahil meron kang pananampalataya. Dahil sa iyong pananampalataya, normal sa atin na nakagagawa tayo ng mga dakilang bagay para sa Panginoon. We are not destined to do small things, mga maliliit na bagay. Imagine, si Kristo, meron siyang 12, di ba, ng mga apostoles. And because of that 12, nasaturate yung buong mundo ng salita ng Diyos. Sabihin, ilang kayo dito? 1, 2, 3. Count yourself. 1, 2, 3. Dami-dami dito. Tapos yung Barangay Santo Domingo, ilang sityo? Ilang sityo? Madami din? Ilan sa'yo, Brother Roger? 6 kay Brother Roger na sityo? Dito sa Cabarita. yung naka-assign sa kanya ba? Magkano na, mag-draw lots na ba? Kung lahat ng mga naririto ngayon, ay ganoon yung pananalig at saka pananampalataya sa Panginoon, napakaliit ng Barangay Santo Domingo para sa inyo. Okay ba? Buong bae na ba ito, mga kapatid? Buong bae. Sabi niya dyan, sa Mateo 21:21, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan. Sabi niya dyan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Hindi lang puno yung tatanggalin mo. Bundok! Sabihin mo sa kanila, kapatid, napakaliit ng puno. Bundok yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ko, Lord, nung pagpunta ko ng Southern Leyte, sabi ni Kuya Loding, Sir Lodito Ramirez, sabi niya, Sauli, yung kakausapin natin doon, yung ititrain natin, mga pulis. Ha? Pang-barangay na ako, Kuya Loding. Ititrain daw namin doon na marunong, tuturuan namin sila na magbahagi ng salita ng Diyos. Mga pulis. Tapos makikita mo pa lang yung chief of police, parang,
nakakatakot na. Chief of Police. Tapos, para mas lalong matibay pa yung ano natin, yung pagkilos natin, punta ka kay Mayor. Mayor. Ganun ba? Imagine mo makikipag-usap ka sa Mayor, tapos sabihin mo, alam mo, Mayor, meron kaming solusyon. Salita ng Diyos. Para mawala yung lahat ng kriminalidad na nandito. Ganun. Grabe, no? Tapos, wow, praise the Lord kasi nagagawa namin, Lord, Lord, I am, napakaliit ko, pero napakalaki mo sa akin. Magagawa ko to dahil ikaw naman din magpupulong sa akin. Pero saka ako sa salang, grabe yung dasal. Lord, sana si Mayor, nasa magandang mood. Sana good mood, Lord. Tapos pag-akyat ko na, dramatic entrance ba? Andyan ba si Mayor? Meron sir, atay ka lang dyan. Ayan, makipag-usap na. Tapos, we praise the Lord kasi we're going to, siya naman yung nagbibigay ng salita sa akin. Kasi, kinokonek ko. Tapos, we praise the Lord kasi nabibigyan kami ng permiso na pumunta ng mga barangay para lukpin sa salita ng Diyos. Tapos level up na ngayon, si congressman yung kinakausap. Mula kay Mayor, target na. Para mag-level up tayo, hindi lang hanggang Mayor. Papuntang congressman na. Di ba ganun tayo? Ganun yung nagagawa ng pananampalataya. Ganun yung bundok. Akala natin imposibleng mawala ba? Imposibleng matanggal. Pero, kung sa pamamagitan ng pananampalataya natin, mapapalit at saka mapapalit siya. Ano yung imposible sa buhay niyo ngayon? May imposible ba? Parang imposible na yung mga anak ko. Kasi, masyado na silang madilim. Madilim ba? Walang imposible. Kapatid, no? Sabihin mo sa atin mo, kapatid, walang imposible. Walang imposible. Buhay lang yan. Bundok yung sinabi ng Panginoon. Kalimitan kasi, parang nababarahan ba? Nababarahan yung ating paningin. Kasi nakikita natin na malaki na yung sitwasyon na yan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tanggalin mo yung bara para makita mo yung malaki sa harapan mo. Barado. Kaya hindi mo nakikita yung beauty ng bundok. Kasi barado. Ano yung bara? Yung pag-aalinlangan. Nagkakaintindihan tayo kapatid, no? Kaya walang imposible. Sa susunod na mga buwan, madadalanan mo na yung buong pamilya mo dito. Bakit? Kasi wala ka ng pag-aalinlangan. Madadala mo na yung pamilya mo sa house fellowship. Sasali na yung mga kaibigan mo sa cell group. Kasi wala ka ng pag-aalinlangan. Kailangan lamang magsalita ka ng may kapangyarihan. Ang mga anak ng Diyos ay isang makapangyarihang kasangkapan sa kaharian ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? Ang mga anak ng Diyos na mayroong malalim na pananampalataya ay isang makapangyarihang kasangkapan sa kanyang kaharian. Kung saan ka nagtatrabaho ngayon, ikaw ay isang makapangyarihang kasangkapan. Pwede mong mabahagian ang salita ng Diyos yung mga kasama mo. Tanggalin mo yung hadlang, pag-aalinlangan. Okay ba? Amen. Yung mga classmate mo, andyan ka salt and light ka. Ipakita mo, tanggalin mo yung pagdadalawang isip mo, gagamitin at saka gagamitin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nagsasalita ng kanyang pangako, ang kalangitan ay gumagalaw. Naiintindihan niyo ba ako, kapatid? Lord, ito yung promise mo sa akin.
Di ba, Lord, ito yung sinabi mo. Kikilos at kikilos. Walang hadlang. Mangyayari at saka mangyayari yan. Okay ba, mga kapatid? Ano yung mga pangako ng Panginoon sa buhay mo? Huwag mong kalimutan. Kailanman hindi yan nakakalimot yung Panginoon natin. Lord, sabi ko pa, Lord, maliligtas yung buong pamilya ko. Pangako mo yun. Okay, Lord. Ako yung kasangkapan. Okay ba? O, di ba? Malakas na. Kung ikaw ay nagsasalita ng panalangin at pananampalataya, ang mga bundok ay kumikilos. Nakikita niyo ba yan? Kumikilos ba? Dahil yan sa pananampalataya. Kung walang pananampalatayang pindutin ito, hindi yan kikilos. Ganon din tayo. Mayroong pangako yung Panginoon, kailangan na ng kilos. Pindot ka, kapatid. Kahit na mabigat yung puntahan mo yung puntahan yung pamilya mo. Kalimitan mo, nanginginig na, pero puntahan mo agad. Nakita ko yung picture na sinend sa akin ni brother Nico. Saan ka pumunta si Sister Montesa sana yan? O si Sister Gay? Sa Bayo? Yung maputik? Ilaya. Sa Ilaya? Oh. Sa susunod, pag may pagkakataon, papuntahin mo kahit na ba? Pananampalataya yun. O, di ba? Maputik kasi, maputik ba? Hindi naman tagalieg. Hindi naman. Hindi naman. Naalala ko yung may kinasal kasi kami doong foreigner, taga-Hungary, si Gargare Bamer. Yung napangasawa niya, taga Hinunangan, kapatid din natin sa pananampalataya, si Julie Ramirez. Tapos ako kasi yung that time, best man. Tapos director din. Tapos pagkatapos nun, ang ganda-ganda ng scenery kasi beach wedding. Ano din si Kuya Dodo? Hindi pa nagsisimula. Grabe yung ulap. Ang itim na ng ulap. Tapos parang nakikita mo yung travel ba? Nasasakupin niya talaga yung buong area. Tapos ang dami ng post na malakas yung hangin, malakas yung ulan sa mga karatig na mga municipality. Tapos hindi pa magsisimula, tapos andun yung mga witness, andun yung buong mga na-invite, andun yung mga videographer, andun yung mga organizers. Tapos sabi na Kuya Nonoy, saka tayo magsimula, labas muna kayo dyan, mag-pray muna tayo. Diba? Grabe, nung pag-pray ni Kuya Nonoy, sama-sama kami nanalangin doon. Alam mo yung itim na ulap na parang anong bangkaw? Anong tayo ng bangkaw? Silibat? Oo, sibat. Oo, parang ginanon. Tapos nabutas. Tapos unti-unti nalulusaw yung mga ulap. At siya bumalik si Haring Araw. Grabe sabi ng mga videographer doon na nakausap ko. Alam mo, sir, yung mga kasal na pinupuntahan namin ngayong buwan, grabe yung ulan. Ngayon, na-witness namin yung kilos ng Panginoon. Kasi dahil narinig nila na nag-pray kami lahat. Tapos natakot yung yung bagyo. Kaya nun, hanggang natapos yung yung kasal, wala talagang ulan. Tapos nakikita namin sa post sa Facebook na ang dami ng sa mga kalsada, may mga debris na nakaharang. Tapos doon ang init. So ganun po, magkukuman ka lang, Lord, in Jesus' name. Pag nagbabahagi ka na sa salita ng Diyos, may aso, Lord, in Jesus' name, hindi ako kakagatin yan. Maawa ka po. Ganun ba? Pinapahabol kasi kami ng aso pag nagbabahagi kami ng salita ng Diyos. Pananampalataya din yan. Lord, aso ka lang. May Panginoon ako. Lumayas ka. Ganun ba? In Jesus' name. O, diba? Hindi tumatahol. Lumalapit pa.
Sisira niya. Pero may purpose pala yung tahol. Para maalam yung may-ari. Sino yan? Ganun ba yun? Magbabahagi pa kami ng salita ng Diyos. Kung hindi tatahol, wala yung mga tao doon sa bahay. Ano lang? Higa-higa lang, cellphone lang. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pag tumahol yung aso, may tao. Mababahagian niya ng salita ng Diyos. Tama ba? Okay, appreciate mo yung tahol ng aso. Appreciate mo yung baha. Appreciate mo yung putik. Kasi kung hindi mo yung ma-appreciate, wala rin. Hindi titibay yung pananampalataya natin. Tama? Okay. At least medyo malakas na. Appreciate mo lahat. Kalooban niya ng Panginoon sa iyo. Okay? Kahit na nagkasakit ka dyan, appreciate mo yan. Lord, sa pamamagitan niya ito, mas lalong makikilala ka. Okay ba? May follow-up ako doon sa sogod. Grabe, pag inatake ng arthritis. Ano talaga? Bit-bitin yung kalat. Ano niya? Pero hindi na hadlangan yung kalooban ng Panginoon. No? Tatlong araw. Okay, tapos magbabahagi na salita ng Diyos, nagpa-follow up. Sa susunod, after 3 days na naman. Ano kasi, partner, no? Nagmamahalan niya yung dalawang paa. Lilipat niya ako sa kabila, gito naman. Hindi hadlang. Ikaw nga, ang lakas mo nga maglakad. Dami mong dami pa nating ginagawang dahilan. Yung mga ina-arthritis na, nagbabahagi nga ng salita ng Diyos. Sabi, kung yung arthritis mo yung bundok, arthritis ka lang. Salita ng Diyos yung pamilya, yung buhay, yung pupuntahan ko. Dapat gano'n, di ba? Okay ba mga kapatid? Okay. Tingnan natin, no? Sabi niya, the Lord will turn the whole Santo Domingo upside down. Kasi wala nang hadlang sa pananampalataya sa lahat ng mga nakakarinig ngayon. Ang mga imposibleng bagay ay nagiging posible kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos. Okay mga kapatid? Walang imposible sa iyo kasi wala kang ibang sinusunod. Si Kristo. Bilang hamon, sabi niya dyan, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Okay ba mga kapatid? Mga anak tayo ng Diyos, meron tayong pananampalataya, kailangan tayong maging tapat sa Kanya bawat sandali. Kailangan tayong sumunod sa Kanya bawat sandali. Sabi dito, kahit may unos. Okay ba? Nagkakaintindihan tayo? Pag sinabi kong kahit may, sabihin nyo amen ha? Kahit may unos? Yes. Tingnan natin. Baka pag may bagyo na, saglit lang muna, ito muna, baka lulutang yung mga appliances sa bahay. No? Kahit may unos. Amen. Di ba? Yung iba, ano lang, maintindihan naman siguro ko ng Panginoon. Saglit, unahin ko muna yun. Kahit may anos, sinisecure yan lahat ng God. Okay ba, mga kapatid? Amen. Kahit may pagsubok, amen. Ganda to. Ibig sabihin, wala nang hadlang, Brad Nico, no? Kasi nag-amen man sila. Saksi ang buong kalangitan. At saka saksi ang buong kapatiran sa iyong pagsabi ng yes, Lord. Okay ba? Balikan niyo natin. Kahit may unos. Amen. Yung iba hindi nag-amen. Kahit may pagsubok. Amen. Kahit may kapikuan. Amen. Ayusin ha. Baka Brother Nico, sadyang may problema kasi ngayon. Kahit may kabiguan, amen. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi kailanman sumusuko. Ito'y lumalaban at
nagtatagumpay. Okay ba mga kapatid? Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Kaya pag sinabi ng God, okay, sinong sasama sa Sir Visayas? Oh. Parang nang-recruit eh. Magpaalam kayo eh. Okay ba? Nagkakaintindihan ba tayo mga kapatid? Sabi nila sa Roma, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuruing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng palataya ay mabubuhay. Lahat ng mga anak ng Diyos ay matutuwid at lahat ng matutuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit may unos, Amen. wala nang magchat-chat sa'yo, Brother Nick. Umuulan kasi. Di ba? Umuulan, Brother Nick, Brother Nico. Kasi unos man, unos na eh. Ay, ambon lang, takot ka na. Okay ba? Kahit may unos, wala nang magchat-chat. Kahit may pagsubok, Amen. maflatan ka man ng motor, tama. Anong tawag nito? Magkasugat man yung paa mo, aatake man si arthritis, walang makakadlan. Ano man yung kabiguang nararanasan mo, walang lumalaban yung totoong pananampalataya. At saka kailanman, kayo ay magtatagumpay. Nagkakaintindihan mga kapatid? Okay, we praise the Lord for that. Mag-pray tayo. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Kami po ay lubos na nagpapasakop sa iyong kalooban. Muli po kami ay we give thanks, Lord, for your faithfulness and for your goodness. You've given us the trust so that we are going to prove ourselves faithful. Kasi faithful ka po sa iyong mga pangako. Kung mayroon man po na mga bagay na kailangan po namin ihingi ng kapatawaran, muli Panginoon, kami po talaga ay nagpapakumbaba. May your power, Lord, become evident unto us. May your Holy Spirit continues to guide us, guard us, and protect us. So that magagawa po namin talaga yung iyong kalooban, Panginoon. Walang hadlang kasi po ikaw ay kikilos sa amin dahil kami ay iyong mga anak at bilang iyong mga anak kami po ay merong matibay na pananampalataya at pananalig po sa iyo. Ngayon, Panginoon, aawitan ka po namin dahil alam po namin na ikaw ay karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng papuri at pasasalamat sa pamamagitan ni Jesus at sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kahit may unos, Amen. kahit may pagsubok, Amen. Tayo po'y tumayo para sa ating tugon na awitin para sa Panginoon. Kahit bago ang kanta, aanta sa Panginoon. Sige po, awitin po natin.